Kumusta po kayong lahat? Ako po si Jolina Magdangal na makakasama ninyo sa loob ng kalahating oras dito sa The Working President. Hatid namin ang iba't ibang programang bayan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo para sa kapakanan ng bawat Pilipino. At isa sa mga programang lubos na isinusulong ngayon ng pamahalaan ang mga aksyon para maibsan ang epekto ng climate change, tulad ng global warming. Sa naganap na presentation ceremony ng 32nd Chief Girl Scouts Medal Scheme, nagbigay si Pangulong Arroyo ng mahigit 3 million pesos sa Girl Scouts of the Philippines para sa climate change activities nito tulad ng waste management, tree planting, seed dispersal, reforestation, and cleaning of canals and streams. Hinikayat rin ng ating working president ang Girl Scouts na tulungan ang gobyerno na proteksyonan ang kalikasan bilang bahagi ng kanilang programa sa community development. Ano nga ba ang climate change at ang masasamang epekto nito di lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo? At ano-ano naman ang aksyon ng ating pamahalaan patungkol dito? Narito ang aming unang feature sa Issue. That the Philippines is one of the top 12 countries at the greatest risk from climate change. We top the list of nations most in danger of facing more frequent and more intense storms as the impact of climate change intensifies. Paulit-ulit na naririnig, napapanood at nababasa ang global warming at climate change sa radyo, telebisyon, dyaryo, maging sa internet. Ngunit ano nga ba talaga ito? Bakit ito tinatawag na delubyo? Ano ang mga epekto nito? Ayon sa pag-aaral, natural na mas umiinit ang panahon habang tumatagal ang buhay ng mundo. Mas lumalapit kasi ang araw sa atin. Pero ang matinding pag-init na nararamdaman natin ngayon ay hindi na dahil sa natural na proseso ng pagtaas ng temperatura ng mundo, kundi dahil sa abnormal na pagtaas ng porsyento ng greenhouse gases o GHG na umaakyat papunta sa himpapawid. Hinaharangan ng mga ito ang paglabas ng init galing sa daigdig na siyang nagiging dahilan ng global warming. Ang greenhouse gases ay ang carbon dioxide na galing sa usok ng volcanic eruptions, forest fires at sinusunog na fossil fuels. Methane mula sa nabubulok na basura at agricultural wastes. Nitrous oxide na galing rin sa pagsusunog ng fossil fuels at basura. At halocarbons gaya ng chlorofluorocarbons o CFCs, hydrofluorocarbons at iba pang synthetic gases. Dahil sa patuloy na pag-init ng panahon, natutunaw ang mga yelo sa malalamig na bahagi ng mundo. Itong nagiging sanhi ng pagtaas ng level ng tubig sa mga karagatan. Dahil dito, nagkakaroon ng pagbugso ng mga bagyo, pagkasira ng marine biodiversity at paglubog ng mga mababang lugar gaya ng Asya. Epekto ng global warming ang climate change. Ang di normal na pagbabago ng temperatura ay nagiging sanhi ng mas malalang klima. Ang taglamig at tag-ulan ay lalong lumalamig at dumarami ang pagbuhos ng tubig. Ang tag-init naman ay mas nanunuot dahil sa mas matinding init kaysa karaniwan. Bagaman ang Pilipinas ay kaunti ang kontribusyon sa emisyon ng GHG, tayo kasamang ilang pang maliliit na bansa ang sumasalo sa mga nakapipinsalang epekto nito. Samantalang ang mga lugar na malaki ang iniaambag sa global warming at climate change gaya ng Estados Unidos at Europa ay hindi gaanong nakakaramdam nito dahil sila ay nagtataglay ng mas malalaking kapuluan na malayo sa mainit na bahagi ng mundo. Di tulad ng Pilipinas na nakapwesto sa warmer latitude ng daigdig malapit sa Ecuador. Bukod dito, tayo'y nasa Pacific Typhoon Belt area na daanan ng mga bagyo.
Mayroon ding mountainous topography ang Pilipinas. Ibig sabihin, ang maraming buhos ng tubig ay magiging sanhi ng mabilis na paglambot o pagkatunaw ng lupa na magdudulot ng mas madalas na landslides, mudslides, lindol at pagsabog ng bulkan. Ramdam na sa ating bansa at sa buong mundo ang climate change. Ang hagupit na dulot ni Ondoy at Pepeng ay lubos na nakaapekto sa buhay nating mga Pilipino. Katatapos pa lang ng bagyo ay nagbanta na naman ang bulkang Mayon na magsasabog ng mainit at nakamamatay na lava. Ngayon, paparating na naman sa atin ang tag-init na dulot ay El Nino. Sa ibang bansa, niyanig ng lindol na may lakas na intensity 7 ang Haiti, isang maliit na bansang tulad natin. Ito'y pumatay sa humigit kumulang 100,000 katao. Hindi dito nagtatapos ang epekto ng pabago-bagong panahon, kaya hindi tayo dapat magpahuli sa pag-aksyon. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay humakbang na para maibsan ang epekto ng kalamidad na ito. Nangunguna dito ang idineklara ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na Climate Change Act of 2009. Ito ang nagsasabatas ng mga polisiya at balangkas na makakatulong sa pagsugpo ng lumalaganap na climate change. Kasama nito ang pagtataguyod ng Global Warming and Climate Change Commission na nagsisilbing pangunahing ahensya na titingin, tutugon at aaksyon sa mga suliranin at programang may kinalaman sa natural na kalamidad na ito. Bukod pa ang Climate Change Act sa mga naunang batas na higit ding nakatutulong sa kapaligiran tulad ng Biofuel Act at Clean Water Act. Isinabatas din ang Ecological Solid Waste Management Act dahil sa problema natin sa basura. Tuwing Biyernes ay nagpupunta si Pangulong Arroyo sa iba't ibang panig ng bansa para magkaroon ng climate change at solid waste management meeting. Aktibo rin nakikilahok ang Pilipinas sa mga pandaigdigang agreements laban sa climate change tulad ng Kyoto Protocol, Coral Triangle Initiative at ang katatapos lang na Climate Change Summit sa Copenhagen. Kung pagtutulong-tulungan lang ng gobyerno at mga mamamayan ang pagsugpo sa climate change at global warming, mapagtatagumpayan ang delubyong ito. Kailangan lang ng kooperasyon at disiplina ng bawat isa. Ayon nga kay Pangulong Arroyo, humans started the problem of climate change. Humans can certainly solve it.